Okay, good afternoon. Tayo magagawa ng eyeball. Dalawang klaseng eyeball ang ating gagawin ngayon, yung cartoony eyeball at yung realistic. First of all, kuha tayo ng nerve primitive sphere. Ayan, and then um, rotate X90. And then taas natin konti. Ayan. Ito yung cartoony eyeball. Right click, assign new material, blend, then punta tayo dito sa yung eyeball muna dun sa outliner. Palitan natin ng eyeball, cartoony eyeball. Yan. And then itong blend, palitan din natin ng cartoony eyeball. Okay. And then punta tayo dito sa color material attributes. Dito sa checker box, gawin natin white na white. Yan. Click natin itong checker box. Then punta tayo sa ramp. Ito ramp yan. Click natin yung ramp na yan. Palitan natin itong yung V ramp, gawin natin U ramp. Tapos exponential up. Okay. Then dito, itong bilog na to, palitan natin ng white. Tapos itong sa right side naman, palitan natin ng black. Parang pinagpalit lang natin siya. Ngayon, pag hindi pa rin makita yung kulay, press natin sa keyboard number 6. Ayan na. Meron ka ng eyeball na cartoony. Yan. Okay. Ganun kadali. Ganun kadali. Yan o. Okay. Yan. Meron ka ng eyeball. Okay. Ngayon, punta naman tayo sa realistic. Itong cartoony eyeball na to, i-hide muna natin. Control H para mag-hide. And then, meron ako ditong ginawa na eyeball. Unhide natin. Shift H. Ayan na yun. Ginawa ko dito, yun din, kumuha ko ng create nerve primitive sphere. Yan. Tapos ito, tataas natin dito 4. Tapos yung rotate X 90. 90. Yan, yan na yun. Ito ngayon ang naming niya, papalitan natin ng eye coat. Yan. Then right click. Nga pala, yun sa isa pala kanina, itong eyeball, ginawa ko na yan kanina. Meron na yung sa isofarm. So, gagawin din natin dito. Right click dito sa eye coat, isofarm. Tapos, ibaba natin ng ganun dito. Yan. Tapos, hide muna natin ito para makita nyo yung isofarm. Lagyan natin ng isofarm. Then, surfaces, insert isofarm. Ayun, meron na siya. Gawa pa ulit tayo ng 3. Isofarm. Ayan. Tapos, insert isofarm. Tapos, isa pa ulit sa gitna naman. Yan. Tapos, insert isofarm. Okay. So, ganyan lang din ginawa ko dun sa una, sa eyeball. Tapos, saka ko lang to, ni-right click, convert vertex. Tapos, sinelect ko itong ganyan. Tapos, pinush ko lang ganun, kaya siya nagkaroon ng concave. Okay. Mamaya makikita nyo yun. So, gagawin natin ngayon dito, right click, assign new material, pong E. Yan, pong E. And then, dito sa attribute, diba, i-code na siya, diba? Hanapin mo yung pong E dito. Ayan, palitan din natin siya. Lagyan natin ang pangalan na i-code sa unahan. I-code underscore, tas pong E. Yan. So, yan na yun. Ang transparent, itong kulay muna to, sagad natin para maging white. Then, itong transparency, yan, para maging ganun siya. Ayan, okay. So, ayan na siya. Meron na tayong eye coat. Tapos, i-unhide natin itong eyeball. Shift H, ayan na. Okay. Tapos, select natin ito. Medyo lakihan natin ng konti yung lakihan natin ng konti itong yan, okay. Yan, meron na tayong eye coat. Hide muna natin siya. Dito tayo ngayon sa
tulad ng sinabi ko kanina, nagkaroon siya ng concave dyan. Concave ang tawag dyan. Right click, control vertex, tapos sinelect ko lang yung ano niyan, mga vertices niyan, tapos pinush ko lang doon sa pinush ko lang ng ganyan, ganon. Halimbawa, ito, yan. Pinush ko lang ng ganon, yan. Pinush ko lang yan doon. Para nagkaroon siya ng concave na ganyan. Okay? So, ang gagawin natin, next is, right click, assign yung material, plane, tapos ngayon, dito sa channel box, yung plane na yan, papalitan natin ng eyeball. Tapos, yan, gawin natin white siya. Tapos yung checker box dito sa color, click natin yan. Yan, lumabas na. Tapos, hanapin natin yung ramp. Yan, ramp. Palitan ulit natin itong B-ramp ng U-ramp. Tapos, palitan natin itong black. Pagbaliktad rin natin, gawin natin white ito. Tapos, ito naman gawin natin black. Yan. Okay. So, ayan, meron ka ng yan. Tapos, click mo lang itong kulay na ito sa loob para madagdagan siya. Dagdagan natin siya ng isa pa. Isa pa, lagyan pa ulit natin dito. Tapos, dito sa select color na to, palitan natin, let's say, ang mata niya ay may pagka pink or blue. Ayan, blue yan. Blue. Pwede na yan, blue na yan. O, yan, diba? Para meron siyang blue. Ayan. 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 Tapos, dagdag ulit natin ng isa dito. This time, medyo dark blue naman ang gagawin natin para magkaroon siya ng line. Kasi diba yung mata natin may parang linya na pero hindi naman solid. So ayan, okay na siguro yan. Oops. Yan, okay. Yan. Okay. Ngayon, dito sa itong kulay blue na to, select natin yan. Tapos dito sa selected color na yan, dun, yung checker box, click natin. Tapos hanapin natin yung fractal noise. Ayan, fractal. Yan, so yan. Nakita nyo na, no? Dito sa fractal, yung color niya, yung color balance niya, dito sa default grain, kung ano yung nilagay mong kulay doon, di ba ito yung nilagay na yung blue, yun ang ilalagay natin. And then, punta tayo sa place 2D texture, yung repeat UV nya, gawin natin, timplahan natin ng 2, dito gawin natin 6. Yan, nakita nyo na, yung mga guhit-guhit na yun sa gitna na yun, nagkaroon na siya ng parang realistic na linya. Tapos, timpla-timpla lang yan, balik tayo sa fractal, tansyahin natin dito sa ratio nya. Kaya dito sa ratio, yan, dumadami siya, diba? Okay. Yan, no. Mas maganda ganyan. Yan, ganyan. 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 Yan. Okay. Select natin ulit yung eyeball. Tingnan natin yung eyeball niya. Yung eyeball, yan. Ito yung eyeball niya. Tingnan natin ulit. Medyo yan. Di ba mas maganda ngayon? Di ba? Ayan. Okay. Tapos hindi pa yan tapos, ha? Check lang natin sa Arnold. Lagyan muna natin ng ilaw. Okay? Lagyan muna natin ng ilaw. Ayan. Lagyan natin ilaw siya. And then ayan, para makita natin ang itsura. Yan. Okay. Lagyan natin intensity. Subukan natin Arnold render. Ayan na siya, di ba? Ayan na siya. Ayan siya. Buksan natin itong eye coat. Ayan. So, yan ang itsura niya. Okay. So, parang totoo na siya, di ba? Pero pwede pa natin adjust yan kasi yung kanyang pupil, medyo hindi, hindi, parang hindi natin sa ito. Yung kanyang medyo liitan natin konti, di ba? Di parang okay, yan, siguro pwede na yan. Hindi pa rin tapos yan. Meron pa rin tayong gagawin dyan. Okay, close muna natin ito. Punta tayo sa hyper shade.
Then, dito sa hypershade, select natin yung eyeball na ginawa natin. Ito yung cartoon niya, ito yung eyeball. Yan, okay. Tapos, pwede natin i-click ito, grab material on selected object. Pero dito tayo sa menu bar, yan, grab, tapos grab material on selected object. Yan. Eyeball. Nasaan na yan? Nakahanap yan. Ito yung eyeball, yan. Grab material on selected. Yan, diba? Ando na siya. Okay. Tapos, ang gagawin natin, siselect natin ito, tapos punta sa edit, duplicate with connection to network. Ayun siya. Yan. So, gagawa pa tayo isa, select natin ulit, edit, duplicate with connection to network. Yan. Tapat-tapat natin, ayusin lang natin ng ganyan. Ngayon, dito sa RAM 3, buksan natin itong plus dito sa out color. Yan. Pili ka na lang dito kung red, green, blue. So, ililipat natin yan sa translucent. Tapos, itong out color naman na ito, lilagay natin sa specular. Ayan. Ayos na. Tapos na tayo. Makikita na natin yung ating eyeball na maganda. O, diba? Ayan, ang ating output ng eyeball.